Napasarap na naman ang aking kain kasi gulay ang ulam namin. Samantalang si Sugar Daddy, lahat ng gulay sa kanyang plato ay itinabi. Hello ladies and gentlemen, ako'y sinisipag na naman. Pagluto ng gulay na naman ang aking naisipan. Pinakbet Ilocano version ang lulutuin ko ngayon. Nabitin kasi ako last week sa aking niluto na pinakbet. But this time, kompleto ricados na kasi nakaluwag-luwag tayo sa bulsa. Kung gustong makakain ng masarap, kailangan nating magsumikap. Basta ba naniningkamot at naniningtiil lang, hindi talaga tayo magutuman. Bagong pitas itong okra kaya uubusin ko na. Ginaganahan talaga ako nitong kumain dahil sa sobrang dulas ang daling lunukin. Kahit tuyo ng iyong lalamunan ang okra, pa-slide-slide lang. Ito namang talong, fresh na fresh din. Bagong pitas lang din ang mga ito kasi yung balat sinaw kaayo. Basta ginisa ang labanan, ang lamas wag mong kalimutan. Kasi ang pagkain walang lasa lalo na pag nasanay ka na. Basta kung gusto mo luto na madalian, lahat ng sangkap i-prepare mo lang. Dahil kung lahat ready na sa pagluto, hindi ka matataranta. Ang pinakbet walang atsyal pero sa version ko walang dapat makialam. Buot di ay mo kung butangan ko atsyal ang pinakbet ko. Di nyo ba alam na rich in vitamin C ang bell pepper? Para i-absorb ng katawan natin ang lahat ng nutrients sa ating pagkain, ang vitamin C ay napaka-importante. Siya nga pala para sa iyong pag-isa hindi ka nagagamit ng mantika, ang karne ay dapat isang kutsa hanggat sa lumabas ang sarili nitong mantika. Ang mga lamas nilunod ko ng sabay-sabay para ang mantika iwas talsik sa aking mga kamay. Tapos gumawa ako ng bagoong sauce na sa karne aking ibubuhos. Nung bata pa ako, bihira lang ako magluto ng pagkaing Ilocano. Kadalasan kasi na mga niluluto ko pagkaing Ilonggo. Magkaiba man ang version o style ng ating pagluluto dahil magkakaiba ang ating mga tribo. Pero piliin mo pa rin ang Pilipinas kahit napakamahal ng bigas. Hala, ano man itong pinagsasabi ko? Walang kakonek-koneksyon sa aking niluluto. Sa puntong to, ako'y natatakam na sa masarap na pakbet na may atsyal na pula. Siya nga pala, sa huli mo ilagay ang ampalaya para hindi naman pumait ang lasa. Tingnan mo naman, hitsura pa lang talagang nakakatakam. Ito talaga yung mga trip ko na ulam. Aside from healthy na, sa sobrang busog parang hindi ka makahinga. At sa puntong to, nag-plating na ako. No rice for me, ang may rice kay SD. At niyaya ko si SD na sa garden kami kakain kasi mahangin-hangin. Pag sa loob kasi ng bahay, sa sobrang init para akong mahimatay. O ayan, sa sobrang dulas ng okra na slide pa talaga sa aking bunganga. Pero pansinin nyo ang subo ni SD, puro kanin only. Kumakain naman siya pero pakunti-kunti lang talaga. Hindi tulad ko na kahit walang kanin, gulay lang sapat na. Hindi naman ako kalabaw pero kaya kong kumain ng gulay araw-araw. Kaso nga lang, pag panay gulay ang aking kinakain, mas tumataba naman juken. Patapos na akong kumain pero si Sugar Daddy hindi pa nangangalahati. Parang hirap na hirap siya lunukin pag gulay ang aming kinakain. Sabi ko nga sa kanya, ipakita niya ang pinakamasarap na subo niya. At yan lang ang kanyang nakayanan, halatang napilitan lang. Sa mga nakapanood nitong video ko, ganito din ba ang mga husband nyo? Mostly sa mga lalaki, ang hilig-hilig kumain ng karne. Bihira kasi sa mga kalalakihan na makontento sa isa lang ay sa gulay lang. Maghahanap talaga yan ng ibang putahe, lalo na pag nagsawa na sa isang babae. Ay, sorry, ano man itong aking pinagsasabi, uy? Shout out po pala kay MTV Kolotsky Alinay and Armela Di Asis Ervic. Thank you po sa grasyang pinaambit nyo sa ako. Salamat sa panonood. Amping kanunay. Bye!